Nana Crew kasama si DJ Jaiho. Ka-vibes. 92.3 FM, our favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet! Magandang afternoon, mga Ka-Vibes na nakatutok sa atin sa Metro and Mega Manila. Sa lahat din ng mga nakatutok sa atin sa 101.9 Davao City at sa 89.5 Davao del Norte, sa 102.3 Baguio at sa Bacolod at sa 97.5 Jensen. Eto na ang inintay nating lahat. Happy Friday sa inyo pong lahat, mga Ka-Vibes. Siyempre, iniintay dahil pwede na tayong matulog after ng trabaho ngayong araw na ito. Dahil Sabado, yung iba wala ng work. Hindi, actually, no, ilang araw din wala kayong mga pasok. Huwag nyo nga akong inaano. Dahil sa ulan, sa bagyo, ang bagyong Maymay, diba? Pero syempre talagang sanay na tayo na kapag Biyernes, marami sa atin huling araw na ng trabaho. Kaya for sure, isa to sa mga paborito nyong day. Either iinom kayo later, gigimi kayo later with your friends, may date ka mamaya, Ka-Vibes. Siyempre naman, kapiling kabanding nyo na nga po sa oras na 3:29, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng kalsada. Walang iba, DJ Jaiho, na naniniwala sa kasabihan na kapag hindi mo hinugasan ng pinggan, tatama sa mukha mo yan. Hindi, mali. Totoo nga naman, minsan lumilipad din. Oo, yung kapag hindi mo hinugasan yan, nako anak, makikita mo. Diba, kaya wala kang choice. O kung ikaw ay nakaka-relate at feeling mo kada kakain lang sa bahay nyo, ready na yung mga kamay, mga palad mo para maghugas. O di go. Ganyan talaga. O in fairness nung dati akala ko hindi ako maghuhugas ng plato kasi parang nung growing up, wow. Meron kaming angel, meron kaming ate. O tas nung naging independent na ako, nag-solo living na ako, walang choice. Pero aminado po ako, mga Ka-Vibes, na may mga times na dami ng plato sa sa lababo. Ganyan, pero hindi, dahil nga tinuruan ako ng tatay ko na maging malinis after mo magluto. So every after luto, ganyan, naghugas na talaga ako. Pero minsan lang. Kasi mas madalas yung maraming tambak. Dahil nga tayo ay home of the stars, Banana Crew. Naku, mga Ka-Vibes, masaya to. Hindi po ako mag-isa. Kundi 4 kami ngayon. At ang huling panayam, panayam, ang lalim. Ang huling panayam ko sa kanila ay nung right after na na-launch sila, if I'm not mistaken, right after na na-launch sila at pinakilala bilang, mamaya sasabihin ko sa inyo yung pangalan. Zoom pa yon kasi nga pandemic. Ay, actually hindi. Ay, yes! Zoom talaga, oo. Parang, kasi 2019 sila talaga formally na nabuo. Pero nung 2020, nung nagkaroon ng pandemya, nagsarang ABS-CBN, dun kami una nagkakilala. Madalas, for sure, kung kayo ay avid listeners ng Ka-Vibes, naririnig nyo po ang kanilang pangalan. Sila po ay ang Nameless Kids. Welcome to the program! Hello! Yes, ayan. Magandang afternoon. Nice to see you again, Nico, Kim, and of course, Ima. Yes. Hello. Kamusta kayo? Okay naman. Maulan today, so chill lang yung vibes namin today. Actually, oo, totoo. Very, very chill. Yung ulan parang nahihiya pa no? Yung parang Oo nga eh. manakanakang pag-ambon muna siya sisimulan, tapos mamaya, oo.
Oo, bukod sa manaka-naka, tuloy-tuloy na pagbaha. Hindi. Ayan, oo. The flood is giving. Yan. O, pero syempre, sabi ko nga, 2019, tapos 2020, una tayong nagkatsikahan. Ang layo na rin na narating nyo, in fairness, no? Ang dami ng mga naganap sa inyong karera. Pero syempre, sa mga ka-vibes natin, magpakilala tayo isa-isa. Ayan. At batiin nyo sila. Hi, ako si Nico. Ako si Kim. Ako naman si Imay. And kami ang Nameless Kids. Wow. Sabay-sabay. O, P-pop group. Oo, diba? Nag-sign pa yun. Yes! Oo, pag sa P-pop kasi sabay-sabay at kami ang. O yan, Diba? ganun Yun. sila. Oo. Pero syempre, i-ano natin, ipaliwanag natin kung bakit Nameless Kids, para sa mga ngayon lang napakinggan dito sa Vibes, dito sa 92.3, ang Nameless Kids. Ayan. Actually, Nameless Kids siya. I think for two reasons. So, one, nung ginagawa namin yung name ng band, medyo naka-base din siya dun sa kung ano yung intention namin to do. So, it's more of us just wanting to do the music and not being too parang concerned about the names that we have to make for ourselves. But also, growing up, we weren't really the popular kids, so we were sort of the nameless kids growing up. So, pero, it's a little of both, yeah. Pero actually, 'di ba, unique, pasabog ang pangalan, 'di ba? Kumbaga, masasabi niyo na yun, dahil dyan sa pangalan niyo na 'yan, parang wala kayong kaparehas ng mga pinangalan sa ibang mga bands, Yeah. 'di ba? Talagang ito ay naging signature name na ng banda ninyo. Pero I remember before, 'di ba, hindi kayo tatlo? Yes. Parang noong 2024, someone So, left, 'di ba? Oo, yeah, para we were- mag-push ng solo career. We were 5, then we were 4, then we were 3, then this is another 3. Yeah. Oh. Pero I think parang not even artistic differences, siguro changes in priority and at kasama lang siguro dun sa fact na the sort of yung band hindi kami sobrang sabay-sabay ng journeys. So I guess eto na yung kami talaga yung pinaka nag-a-align kung nasan kami sa journeys namin sa life. And our other bandmates siguro hindi lang kami nagkasabay-sabay. So meron lang silang But ibang mas priorities in yeah, life, yeah. yes. So parang hindi naman din basihan kung sino yung natira, sino Yeah, yung yeah. nagpatuloy. Tsaka normal naman sa banda. Actually, I 'di ba, guess. ultimo Eraserheads, Exactly. 'di ba? Oo. Nangyari sa kanila River Maya, 'di ba? Exactly. Pero syempre darating yung time na parang magsasama-sama pa rin kayo in God's perfect Yes, timing, yes. for sure. Oo. Pero syempre when the time that I had an interview sa inyo, parang yun yung pasimula pa lang talaga and umabot na sa meron kayong kanta, yung Sa'yo ang Mundo, Yeah. na nag-reach ng almost magko-4 na ba or 3 million streams. Mga ganun. Oo, going 4 million Yeah. streams on Spotify, sa digital streaming platforms. How do you guys feel na parang syempre, it's a process. Hindi siya automatic na parang, syempre di ba tayo growing up, parang, alam ko magaling kami, maganda yung gawa namin, so dapat pakinggan siya. Pero nakita nyo at na-experience nyo mismo first hand, na proseso talaga yung para mapakilala ka, para tangkilikin ka ng tao. Well, I think collectively kasi parang nagsimula naman talaga yung band na talagang ginapang namin yung... Kasi yun nga, sabi ko, hindi kami sabay-sabay ng journey. So, merong people in the band na nag-start kami ng band na hindi pa talaga nagbabanda, na first time magbanda, first time mag-music. So, yung whole journey of us coming from that, papunta dun sa Sa'yo ang Mundo, hindi rin namin siya nakikita na parang, ito yung moment na we made it. Kasi parang, sa totoo lang, yung babalik pa rin kami dun sa roots kung ba't namin ginagawa. It's just to, one, make music, and two, parang reach the hearts of people that relate to the music that we're doing. And kunyari, itong Sa'yo ang Mundo, it helped us connect to, one, a bigger audience, and two, another more specific audience, which is the LGBT community, dahil nga ginamit siya sa Sparks Camp. Paano yun yung mga, parang, siguro hindi namin binibase yung we made it dun sa numbers. It's just parang at least we reached people and we Yes. touched hearts and we touched lives na parang, merong anthem to for people in that community, at the same time meron ding outside that community na nagagamit as an anthem of
their lives. Totoo. At saka isa sa pinakamagandang market, of course, proud ako dyan, ang LGBTQI Yes. plus Oo community. Kasi kapag kami nahal ng community, yung, kunyari, isang artista, di ba, Yeah. yung pag sinuportahan nila, or yung music na lang mismo, di ba, grabe yung pagmamahal talaga at grabe yung pagtangkilik. Aha. Kasi syempre, yun yung maraming pera, di ba? Yes! Oo. Totoo naman, di ba? Maraming mga masisipag. Yung talagang namamayagpag sa kanilang mga karera, di ba? Yeah, and I think personally for me, because I have a lot of friends in the LGBT community, and parang since 2019, I've been going to the Pride Parade to support my friends. So parang malaking, hindi namin siya planan initially, pero Nangyari. it was an honor to be able to be an anthem for that community also. Pero di ba technically or while doing the song, hindi nyo naman, sabi nga hindi nga hindi. pinansya. Pero ano sa palagay nyo yung dahilan kung bakit kinagat at bakit naging perfect yung sayo ang mundo sa Sparks Camp na talagang parang may makinilig, yung parang feeling nila, taray no, hindi to gawa para sa community, para dapat to sa love or... Yeah, I think tumama lang yung mismong, kasi yung song nasulat siya about sa sa feeling of something that you're afraid to give out to the world initially. Dahil parang relate Yeah. Oo eh. sa yung mga closeted, yung mga Oo, ganon. parang dun siya Yes. nag-direct. Kasi about siya sa feelings about someone na hindi mo pa maamin. Pero dahil Natago. dahil ngayon ready ka na, sa'yo na yung mundo, bibigay ko sa mundo na eto yung taong gusto ko. Yeah. Kaninong idea to, yung song? Sa akin. Siya nagsulat niya. Talaga? Sige nga, trip down memory lane. Nung sinusulat mo yan, sino ang inspiration? Hindi. This was the beginning of a relationship that I had. Parang, ewan ko, hindi kasi ako, very private akong tao eh. So, yun lang, just that whole concept na parang, the lyrics are medyo direct to what was happening. So, this happened, I got to write the song right after a parang hangout na mahilig rin kasi ako sa art. So, nagda-draw lang kami sa iPad. Tapos yung dinate ko that time, artist din siya. Kaya, hence the line na parang handa akong iguhit sa langit ang ating nararamdaman. So, parang mas direct siya na gano'n. So, yun, parang, okay. Yun. So, parang matagal din nakalabas yung song bago Actually. inabsorb ni Sparks Camp. Yeah. Yes. Parang Pero, more than a year. pero yun, di ba? Yung sa pagiging isang musikero, parang isang kanta mo lang ang patok or mag-hit, the rest will follow. Na-experience nyo na ba yun? I think, Na dahil nung nagkaroon na kayo ng mga listeners nyo through this song, yeah. parang lahat na ng ilalabas nyo, madali na siyang maka-reach sa puso at sa mga tenga ng mga tagapakinig. Yeah. I think in a sense na parang we've already somehow built this small community of ours. Sa parang alam namin na may taong nagmamahal sa amin and mahal din namin sila. And we're putting out music para matouch sila and other people. Pero feel ko hindi mo rin ma-quantify na parang etong next single, sure na okay to kasi okay yung last single namin. Yeah. Parang rin especially with social media now, parang ang erratic na nung performance ng kada page sa social media. So di mo masabi kung ngayon sobrang nababato ka ng algorithm, the next single Yeah. biglang hindi ka nababato ng algorithm. Actually, Timing unexpected din, talaga. Tsaka hindi minsan, parang magsasuffer din yung creativity ng mga tao behind sa bawat mga kanta. Yeah. Kasi parang just because nag-trending tong song na to, parang dapat something like ganun pa rin yung Hindi mo siya kasunod. pwede habulin. Hindi ka na makapag-explore, 'di ba? Yung parang nasistay ka sa isang bagay lang. Oo. Na minsan, 'di ba, pag creative, yun talaga yung mind mo or ikaw yung tipo ng tao na ma-arts ka talaga. 'Di ba? Grabe yung paglaro niyan sa Saka mind yung mo. fact lang siguro na yung freedom na yun yung nakapagbigay ng song na I think relatively had some success. Pag tinanggal mo yung freedom na yun tas nagpakulong ka, Yes. medyo maiipit ka na dun. Totoo. Pero aminin natin, 'di ba? Still it's Oo, hindi- unexpected. yeah. 'Di ba? Kasi minsan yung mga super lumang kanta nyo na, 'di ba? Tapos bilang nilabas nyo siya, laging perfect timing talaga. May mga ganun kayo na yung mga dating kanta nyo pa, kumbaga parang reimagine yung mga may mga ganun na kayo, parang reconstruct nyo na. Wow, tari reconstruct. I would Oo. I would say
yung gabi, medyo matagal ng idea ni Kim yung rough na Ito yung voice sumunod note, sa no? Sayo ang Mundo. Yeah. Next na parang isa sa hits niya Yeah, talaga. yeah. Yes, oo. So, naalala ko kasi yung gabi, meron lang si Kim snippet niya na voice note eh. Yeah. Parang matagal niya na ring hawak. Acoustic lang. Acoustic lang, tapos nahiya rin siya iparinig. So, yun yung mga parang, kung binayaan mo lang na mangyari yung thing, mangyayari siya naturally. Lalo pag nagtiwala ka rin, kunyari, for us na banda kami, pag nagtiwala ka sa collaborators mo na pag sinakyan namin yung, pag may trip ako, sasakyan nyo. Kasi pag may takot ka na baka hindi nyo sakyan yung trip ko, hindi ka magpe-present eh. So yung proseso lang na parang, prinesent sa amin ni Kim, tapos sinakyan namin yung trip niya, kaya nangyari yung thing. Tapos luma na siya. Hindi man sobrang luma, pero matagal niyang ayaw ilabas. Marami tayong songs na parang nasa archive. Oo, Tapos, maraming archive, tapos ilalabas namin sa yeah, album. oo, ganun. Nang paunti-unti. Diba? Nang paisa-isa. Depende nga sa timing. Yes. Totoo. Paano naman napasok yung journey nyo na parang nababanggit kayo? Like yung recent namin guest, si Angia. Yeah. Na parang yung song niya daw is collaborative effort na ginawa ninyo with the Nameless Kids nga. Yan. No, it's specifically for me because I'm also a full-time music producer. So, I produce with artists. Daming racket. Because I produce with Maki, James Reid, Angela Ken, Sam So Concepcion. yung latest song ni James and Maki, ikaw nag-produce? No, I did the last one I did with James was Traffic and Dibale. Then the last song I did with Maki was hanggang Bughaw. Bughaw. So from Saan to Bughaw, I produced that. Then Angela, I worked with her also in Kulimlim and her previous songs. So yeah, yun Kulimlim, yung- piniplay sa Someone Someday. Yeah. Yes, naririnig ko siya. Tsaka, thank you sa Someone Someday ha. Sobra yung help nila sa OPM kasi pag may song na ginamit for a specific scene, nilalagay doon yung kung sino yung... talaga? Yes, Okay. oo. Kahit na nasa teleserye siya. Siguro sa Netflix, hindi ko alam sa free TV kung ginagawa siya. Pero kudos kasi at least ang laking tulong nun para sa Oo. OPM. Diba? So, Ayan. yeah, yun. So, parang, na-appreciate ko rin yung bandmates ko kasi I think, walang limitations na binibigay within the band amongst everyone na parang sa kanila, if you want to express your music in that way, you want to produce for other people, walang pigilan. So ngayon, sa layo na nung narating ninyo, syempre, at patuloy pa rin na nag-explore for music at patuloy naghahatid ng mga magandang tugtugin, ang bago nyo namang single is, ang title ay Temporary. Ayan. Yeah. Okay, sige. Pag-usapan natin ang Temporary. Itong kantang ito ay naisulat because... Ito ay Alam ba naisulat. Chris Aquino ng because? Ay, speaking of Chris Aquino, I'm so happy. Kagabi actually, share ko lang, mai-segue ko lang. Kagabi actually, nakita ko yung post ng isang friend ko sa entertainment din. Tapos parang hiring yung Netflix, nakalagay doon at chika, parang c.h.i.k.a. Parang hiring kami ng multimedia producer, something ganon. Tapos yung requirements niya nakalagay, at least 40 plus years of experience. Ganon yung nakalagay. Oo, nakalagay 40 plus years of experience. So, wait lang, I need to check it para mas Accurate. Grabe yung 40. Yes, kagabi ko siya nakita ha. Ayan, nasandali lang. Okay, eto, sabing ganon, 40 years of experience, a recognized figure in Philippine entertainment and popular culture, ability to turn interviews and commentaries into quotable viral moments. Yun yung mga requirements. Extensive experience in brand partnership and endorsement. Tapos syempre parang yung mga comment, parang grabe yung mag-hire ka nung parang pa-retire na. Parang gano'n. Oo, parang gano'n yung sabi, mag-hire ka nung parang pa-retire na. Tapos yung mga comment na grabe naman, parang kahit sino ata, 40 years of experience, napakahirap niyan, parang gano'n. And then, sobrang kudos din to Netflix kasi today, pagising ko, yung pala yun. Yung hinire pala nila si Chris Aquino. Yes. So, nag-set up lang It's sila like Nag-set up lang sila ng parang Execution nila execution yun. na may Ganda. hiring last night. Sabi ko, galing ganyan. So, sino ahensya niyan? Ayan! Meron ako nasa isip na mahilig sa ganyan. Actually, yung parang pare-parehas na dapat pag-usapan muna, Yeah. either billboard, Yeah. yung ganun.
Pero yun na nga, kanyang umaga napanood ko yung video na si Chris yung, hello everybody! Kunyari, galing. na-hire na siya. Tapos may editor siya na parang, may eksena yung isang teleserye. Kunyari Galing. yung kay Enrique Blight, kay Andrea, yung sa Secrets of Prague, ganyan. Sabi niya, they're walking sa winter, pero parang kulang. Can you make it more malamig? Siyempre, di ba, yung ginawa ng editor na more malamig naman din talaga. Tapos yung ibang eksena yung kay Ding Dong na naka-black lang sila. Ang badu, sabi niya parang ang normal lang nung color. Gusto ko mas artsy Ginawang bulaklakin yung mga damit, yung mga ganyan-ganyan. So parang may something like AI. Yeah. And at the same time, si Chris Aquino lang yung makakagawa ng mga ganong comments. So, Yeah. congratulations, ang bongga. Di ba? Nakaka-happy. Ayan. Anyways, let's talk about, balik tayo. Nag-commercial lang tayo na na-happy lang ako. Oo, yan. Yes. Siyempre, yung sa temporary, what about? What about temporary? Temporary about siya sa isang breakup na I think Natawa ako. Kayo yung experience to. basta. Okay. About siya sa isang breakup na I guess hindi mo tatanggapin na break na kayo hanggat hindi umabot sa point na masabi niya na wala na siyang love for you. Kaya parang the only way to say we could be broken up is if you're out of love. Inaano ka ba? Di ba? Yung mga nakikinig sa atin ngayon. Inaano nga ba ako? Oo, di ba? Yung mga nakikinig sa atin ngayon sa sasakyan, sa mga bahay nila, I'm sure once in their life, sa buhay nila, na-experience nila na nakipag-break sila, pero hindi pa nila matanggap sa sarili nila na hindi pa talaga tayo hiwalay. Exactly. Sige na, mag-aminin na Sige, tayo. kay Kim yun. Kanino yon? Kanino Joke yon? lang, hindi. Basta sa someone. Okay. Kay ano yun? Basta someone. Kayo ba na-experience nyo yun, mga ka-vibes? Na-experience nyo ba yon? KB? Oo. Hindi, para sa'yo yun eh. Na-vibe Baka ko. para sa'yo. Feeling mo? Hindi, masaya love life ko ngayon, Sana Kay Kim na lang talaga. Kanina ka tumatawag, di ko nasagot. Sorry, I'm driving, love. Wow! Sana Uwi na kami? Hindi. Magsakitan tayo. Tayo mga Pilipino, gustong-gusto natin yung ganyan. Yung masaya ka naman. Pero pag ang topic is something like lagi kang nakaka-relate. Yeah. Okay, gusto ko yan. Okay. Someone na hiwalay na kayo ng partner Yeah. o ganyan. Tapos dumating sa punto na ikaw ay hindi pa ready o So hindi parang ka pa. hence, feel mo yung breakup temporary lang siya. So hindi yung relationship yung temporary, yung breakup yung temporary. Hoping ka ba na Yeah. pwede pang Oo, yan maayos? siya. Oo, antaray. So kayo, pag sumusulat siya, tapos naririnig niyo yung mga kantang nagagawa niya, paano kayo Hindi ako yun Hindi, ibig ko sabihin, may mga nasusulat kayo or may may mga ipinapanganak kayo na bago nyong song, 'di ba? Sa Nameless Kids, paano kayo nagkakaroon ng magandang batuhan na idagdag natin to or ibawas natin to or pwedeng palitan to? Kasi 'di ba, it's a collaborative effort for you to be able to produce something na gem, 'di ba? Yeah. Ganyan. Yeah. Sini ko kasi pag sumulat siya ng song, parang kompleto na parang patapos na. So, sinasabi na lang namin, hug na lang. Wala nang nagawa. Hug na lang Tap na lang sa Tap na shoulders lang. na, okay lang yan, okay. Okay lang yan, May mga songs na ganun, kunyari pag sobrang personal dun sa taong sinulatan ko for. Joke lang. Kaya kunyari may mga songs na sobrang Iiyak na personal. Parang I appreciate that they give me the space na parang, sige, yan yung na-feel mo, wag na natin pilitin na parang, Mas let's insert pasakitin something pa, or oo. this or that. Pero, I think yung collaboration nagsa-start na dun sa recording process and the whole arrangement Yes. process of it na parang, because when, yun nga, pag gumagawa ako rin ng songs, may demo na, parang para matapos ko yung song, gusto ko, rinig ko na yung buong thing. Pero, wala akong attachment sa, kunyari, si Imay yung, for this song, si Imay yung magbe-bass, si Kim yung isang guitar, tapos, our friend from Jones, si Steven, siya yung drummer. Wala akong attachment din sa mga parts na ginawa ko for their parts. So, kunyari, tapos ko na yung demo, guys, ito yung song, Papakinggan. ibabato ko yun sa kanila ng parang wala na akong attachment sa ginawa kong parts sila. Yeah. Kahit ano na yun, for everyone. So, That's when, parang structure lang yung I yeah. just, tinatapos niya. may backbone lang ako para lang matapos ko yung structure ng song. Then, all for one na yun pagdating sa production and sa arrangement ng kanta. Correct. Tapos recording-wise, siguro kung hindi man lyrics yung ibibigay nila, I think
yung commentary lang ng pag ako'y nagre-record, yung sabihin lang nila, eto, atakihin mo ng ganito. Kasi sila yung outside perspective. Yes. Kahit sabihin mo Listeners' internal, oo. perspective, yes, oo. So, pag nakita nyo yung post, si Imay, kumakanta din sa, joke lang. yes. Hindi, parang yun nga, kunyari, sabihin lang nila na, baka etong take na to mas okay. Or, Yeah. baka dapat ganito mo siya i-approach. Totoo. Syempre, minsan, pag sobrang internalize na yung kanta sa'yo, di mo na yun matitignan from an outside perspective. So, sila yung outside perspective minsan, pag ganun. So, yan yung process Yeah, of... But it's different for every song. Kunyari, may mga Yeah. songs kami na Actually. sinulat namin together. Yeah. May songs na sinulat si Kim na i-fill in ko yung ibang parts. May songs na sinulat ko na i-fill in ni Kim yung ibang parts. So, iba-iba. Pero specifically for this one, ganun siya nangyari. Correct. O, pero syempre, mas relate sila ng bonggang-bongga dun sa parang wala na kayo, kumakapit ka pa, hoping ka pa rin Yeah. talaga na temporary lang yung breakup at may chance pa na pwedeng maging okay kayo. Sa inyong tatlo, let's share stories lang ng konti, 'di ba? Isa-isa. Let's start with Kim. Ayan, like sa'yo, Kim. Okay. Dumaan na ba? Na-experience mo na ba yung era ng ganito na parang break up and then parang trying to fix things na kaya pa to? Personally, di pa kasi ako... Sana all. Oh, Di pa sana ako, all. hindi, I mean, wala Bigay pa mo akong na. ganun kabigat na na naranasan eh. So, yeah, wala pa talaga eh. Wala pa talaga eh. Sorry. Okay lang. Eh, kung wala talaga. Alam nga naman ibilit natin. No. Si Ilan. Sana ma-hurt ka. Si Imay. Ako, siguro na-experience ko na yun. Pero parang, pares kami lang, like, nakahang. Oh. Naghihintayan lang. Tapos, parang nag-snap na lang, nawala na yung love. Tapos na talaga. Tapos na, yun. Yung breakup ni Imay sa Nameless Yan na Kids, yan. temporary lang. Ayun na lang. Breakup sa band. Oo. Pa namin siya. Oo, talaga. hindi sa love, pero sa band. Oo, sa Sa group. band pala yun. Yes. Parang hirap din nung sa'yo, no? Oo, Yung parang sabay nilang kayo na fall out of love. Yun, Tapos yun mismo na. yun. Tapos na. Oo. Oh. Yes. O, ikaw naman. Hindi ako, wala pa ako happy ako lagi. Hindi, Sure. I think ako yung love life ko yung pinaka-colorful sa amin. Kasi I'm very honest and in touch with my feelings. So parang kapag may na-feel ako, na-feel ko lang siya. So, Nakatulong ba sa mga artists like you guys na pagka na kailangan yung masaktan? nakakatulong siya sa art. Totoo. Di ba? Na kailangan Yeah. yung masaktan para makagawa ng kanta na mapanakit, na maraming makaka-relate. Or, Nakakatulong siya sa art, sa mental health. Hindi. actually, yes, totoo naman. Di ba? Pero in fairness ang laking bagay niya na kapag alam mo kung saan mo huhugutin Yeah, yung yeah. pag... Totoo. Di ba sa panahon na hindi mo na alam kung kanino kakakapit, of course, di ba? Sa friends, sa family, kay Lord. Yeah. Pero yung talent na binigay sa atin, di ba? Parang yun pa rin pala Masarap din yung may outlet talaga. Yes, oo. Ako parang feeling ko gano'n, nung na-broken hearted ako sa past, parang feeling ko, ang laking naging, bukod sa pag-inom, nagwalwal, gano'n, nagsayang ng pera. Okay lang yan. Di ba? Hindi naman siguro nagsayang kasi na-enjoy ko naman siya. Oo. Parang YOLO lang, yung only YOLO live lang once, yun. di ba? Parang malaking bagay sa akin yung kompleto ko nung gamit sa pagla-live with the lights and Yeah. everything. Tapos parang I'm talking to someone kahit mag-isa lang ako sa bahay. Malaking tulong siya para maka-move on. Mhm. Yes, oo, diba? I think yung naman sa akin, yung ma-immortalize mo lang yung something na nadaanan mo. Tapos malinaw yun to you kahit balikan mo yun in the future. True. Na hindi necessarily babalikan mo yung feelings, pero reminder lang na galing ako doon tapos meron ng produkto na lumabas out of that. Sa inyo, like sa kanta, nalalabas siya sa song na Yeah, maraming yeah. taong makaka-relate at magiging siya, iconic. Di ba? Papakinggan mo siya sa era na to ngayon or pwede mo siyang ulit-ulitin hanggang sa susunod na taon at sa generation. Kagaya ng mga dating kanta ni Ray Valera, di ba? Ganyan. Yung sa akin naman, parang feeling ko nagkakaroon ako lalo ng kaalaman, knowledge, kung paano ko atakihin pag merong caller kami na nandoon sa pain na pinagdadaanan yun. Kasi, pwede ko sabihin na, Nanggaling ka doon. ang hirap magsalita, di ba? Kapag hindi mo naman pinagdaanan. Yes, At kwento lang sa'yo. Kaya minsan, di ba, parang matatawa ka na, bakit gano'n natatawa siya? Baka hindi niya pa napagdaanan. Pero kapag napagdaanan mo na, ay, dahil ang sakit talaga. Promise, no? Mahal kaya ng motor. I would Mahal kaya ng motor. Tapos ipapaano mo pa siya, yung papaayos mo ng carbon lodi, mga gano'n. Oh my God. Hindi pwede bawiin. Hindi, kasi parang feeling ko pag binawi mo,
kahit naman hindi siguro dun sa taong nanakit sa'yo, parang feeling ko pinalaki ako na Pabutasan mo na lang yung gulong. kapag nagbigay ka, bigay na talaga totoo siya. naman. Oo. Walang bawian. Di ba parang another pain yun, yung babawiin mo, maisip mo na parang, nagawa ko Actually, yun. tas nasa iyo, tas parang ayaw mo naman na nasa iyo pa yung thing na yun. Totoo. Sunugin niya na lang. May time na nabawi ko naman, in fairness. Oo. Tapos 1 week, Tas binigay mo sa iba. hindi. Eh. Bumili ng bago sa iba. Ay, di ba? Pagod, oo, di ba? In fairness. So ano, may mga gigs kayo? May mga concert? Meron na ba kayong gano'n? Na mga parating na aabangan ng mga fans nyo? Hala, hindi ko alam. Kailan next show natin? Wala. Sa September Fever. Oh yeah, we have September Fever in September Cebu. Fever. Wow! It's an international music festival, so we're gonna be playing alongside Cebuano artists, syempre, people from Manila, people from Asia. Singapore, Southeast Asia, and Asian musicians also. Ang gagaling ng mga OPM bands natin ngayon, no? Kasi parang last night ibinalita ako may magpe-perform sa Singapore sa Grand Prix. Grand Prix, si Lola Amor. Oh, Lola Amor, Yeah. yes. So, di ba sabi ko nga parang slowly, pero di ba isa, kahit sino man sa mga bands ang mag-perform dyan, makakapagbukas siya ng doors and Yes, opportunities exactly. sa iba pang mga banda. Kagaya ng ginawa ng Bini sa Coachella. Exactly. Di ba, ganyan. So, let's go. O kung ang P-pop ay may P-pop Rise, di ba, patuloy nating paigtingin ang pagsuporta OPM, sa mga Filipino music sa OPM. Syempre. Pero I have question. You go. Kamusta AI? Ah, Di ba, kamusta AI? Sa inyo na mga sa conversation natin Yeah, mula yeah. kanina, parang lahat yan based on your experiences. Yeah. I mean, Talagang, as a music producer and as a writer, I think in terms of production and mixing and mastering, it has its ways to help. mhm. But also, I'm still not a fan. Parang Yeah. kumbaga, these things are tools that I could live without. Not to say na I could be still as good as whatever it puts out. Pero iba pa rin yung pagka-human ng kayang gawin ng tao. True. Than that. And writing-wise, True. I think it removes yung fact lang na pag writer ka, gusto mo vocabulary mo yung lumalabas dun sa sulat mo. Tama. Kasi malaking bagay yun eh. Mhm. So yeah, ako, hindi ko sasabihin kung hate ko siya or not, basta hindi ko siya like. Kayo? Same. Nakakasad lang na ang daming tao na hindi alam na AI yung pinapakinggan nila, Exactly. na sobrang daming magagaling na artist na pwede nilang pakinggan. So, hindi True. ko alam kung ano pwede namin gawin as musician para ma-educate sila on that. Yeah. Sa amin dito, as a DJ, parang isa sa requirements ko or with my executive producer na we're not playing any AI songs. Yes. Thank you so As much. in, kasi actually, meron minsan na nakakalusot, pero pagka nakalusot siya, kunyari isang beses, pero nagkakaroon kami ng yung learnings na, can you check? Kasi di ba minsan ang galing talaga, na Oo. parang akala mo may tao talagang gumawa. Halimbawa yung may kantang yung Yung mga version na AI. may kanta talaga na Oo. parang trending din siya sa TikTok ngayon na ginagamit siya as background. Yeah. And I think, siguro, even sa broadcast, parang ang dali ngayon ng mga pages na gagawa sila ng their own broadcast as AI person and AI voice. Yes. Tapos minsan believable. Yeah. Totoo. Which Kaya is dapat scary. check dapat talaga ng bongga. Yes. Yon, alam natanda ko na yung kung saan man tayo dadalhin. Ay, hindi ko pa narinig. Yun yung song na yun na ginagamit ngayon ng bonggang-bongga. Actually, sa totoo lang, to be honest, hindi naman sa pagkapaka-impokrito or plastic, di ba? In fairness, nakaka-LSS siya. Yeah. Tapos when we tried checking it, kung tao ba talaga yung gumawa nito, sino ba talaga yung sumulat ito, nung wala, hindi namin siya ma-play dito sa programa or sa station. Tapos nalaman namin, AI nga, kasi yung ibang mga salita, parang hindi naman yun yung tamang pagbigkas doon sa salita. Oo. Doon mo malalaman. Siguro if Oo. anything na lang, kung meron mang nadudulot na okay yung wave of AI and music, it's that mas eager yung mga artists ngayon to humanize the music. Actually. Ako naman game ako, pero syempre not supporting it for kung masama yung paggagamitan. Oo. Sabi mo nga 'di ba, kung May makatulong, assistance siya for yes. people that Yeah. need it talaga. Kung makakatulong, pwede. Pero sabi ko nga, sa program, yung sinasabi ko dito, never kong trinay na i-chat GPT or kasi parang, sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay, wala pa ba ako makikwento? Di And ba? kaya mo na siya Oo, prior to it. Totoo, I yes. think for other people lang, there are times that you actually need it. But I don't want to parang to tolerate it na Yeah. parang Oh. for me everyday doon ako Yes, magde-depend. yes, I don't yes. want to be dependent sa ChatGPT or sa ganyan.
there was a time na umabot sa punto yung sa pag-upload mo ng mga Instagram post mo, titingin ka ng, ng captions. ng captions mo. Sabi ko, okay na yan, kahit mas okay pang walang caption, at least mas human. Oo. Diba? Mas alam nilang ikaw yun. Yes. Ako Yes. siguro kung meron man akong use na ginagamit for ChatGPT, usually troubleshooting technology. So, kunyari may issue Help ako talaga, with oo. something. Oo. Hey, I have this issue, ganito, ganyan. So, ganun lang. Pero, yan, yung kunyari, things that have to come out of your brain. Dapat hindi. Yes. That, sa Totoo. brain mo yan. Hindi, kasi minsan may inis ka rin na parang, ano ba yan? Yun na nga lang, ChatGPT. Exactly, Diba? oo. Ikaw mismo na parang, Saka marirealize mo rin sa sarili mo na parang, This is not me. oo, nabipilay mo yung Yes. own thinking mo eh. Yeah. saka ano, nagiging 80-80 ka. Exactly. Di ba totoo na nagiging... Ganda na ako papunta, tapos hindi ko alam paano yung sasabihin. Oo, di ba nagiging 80-80 ka, di ba? Nakaka-80-80 siya. Nakaka-80-80, hindi nakaka-proud, Ah. di ba? Naku, eto, sabay-sabay nating pakinggan ang Temporary ng Nameless Kids. Syempre, dito lang yan sa 92.3 FM, our favorite music radio ka-vibes, ang lupit. Invite nyo sila na pwede nila tong pwede namin siya i-play ng Monday to Friday sa Daily Top 10 Countdown. What they need to do is just to comment sa social media accounts namin ng Nameless Kids Temporary or any of your songs para at least pag tinali, pasok siya. Go, take it away. Guys, i-comment nyo yun everyday, mga 10 times. Actually, yung ibang umaabot ng hundreds and thousands of Hundreds comments. and thousands. Yes. Lahat na para hindi na kami gutom. Pansit canton yung kainin Pambili mo. ng motor. Oo, May pambili na ako ng bagong motor. Wow, ano motor mo? Carpet. Ducati Desert Sled. Oh, di ikaw na talaga. Kasi yung last time na nabili ko, last time na nabili ko, Aerox lang yun, oo. Pero limited edition, oo, yeah. Wow! May limited. Mga ilan na yun. Isa lang. Tapos, So yung limited edition, naubos niya lahat ng limited. naubos na lang. Hindi. Charing, oo. Hindi, pero wala na. Ex na yun. Yeah. Wow! Oh, so, kamusta naman? How's your first guesting sa 92.3? Masaya. Ibang energy din siya. Thank you so Nabuhay much. kami. Salamat. Kala Maraming namin salamat. it's a gloomy day. Yeah. Yes. Pero 'di ba, ang grabe, katulad niyan, hindi kami AI, tao kami na narinig nyo yung mga Yeah. experiences namin sa life, sa love, sa career, at sa kung ano-ano pa. Sana po ma-witness nyo silang mag-perform ng live na live. Supportahan nyo at i-follow nyo ang kanilang social media pages para makita nyo kung saan sila pwedeng panoorin. Yarn. Diba? Thank you so much. Maraming salamat.